Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong matutunghayan sa mga natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Bisperas ng Pasko, nagsimba muna kaming lahat. Nandito rin ang best friend kong si Kino at ang pamilya nito. Maliban sa kakambal niyang si Nico. Nagkatitigan kami ni Kino sabay ngiti sa isa't isa. Pero deep inside, malungkot ako dahil hindi umuwi si Nico na sa Manila namamalagi. Si Nico ang ultimate crush ko at hindi naman yung lingid sa kaalaman ni Kino. Tahimik akong nagdasal na sana'y makita at makasama ko siya ngayong Pasko. God, kahit ngayon lang, ibigay mo siya sa akin. Counting space pa, hindi ako kasya. Napamulat ako nang marinig ang reklamo. Nangahaba ang ngusong sinamaan ng tingin ang best friend kong si Kino. Oh, bakit kasi lumipat ka pa? Magkikita naman tayo mamaya. Reklamo ko rin. May asungot. Anya sabay nguso sa pinanggalingang pwesto. Ngiting walang bukas ang nagawa ko nang silipin ang itinuturo niya. Nico! Ay! Thank God! Ang bait mo talaga! Pero ang abot langit na kilig ko ay unti-unti ring naglaho nang makita ang paghalik ni Nico sa likod ng palad ng babaeng katabi niya. Akala ko pa naman ganap na ang kasiyahan ko ngayong Pasko. Yun pala ay hindi dahil may lintang kasama si Nico. Matapos ang misa, inaya muna ako ni Kino na maglakad-lakad. Pero sa halip na mag-enjoy, naging guardian angel ang dating ko. Paano ba naman, kahit naglalakad, panay ML ang inaatupag? Hoy! Sita ko sa kanya, sabay hablot sa phone niyang tila inaapoy ng lagnat. Kung wala kang paki sa sarili mong mabangga kalalaro Ginoong Kino, maawa ka naman sa phone mo. Kung tao lang ito, kanina pa siya nagreklamo. Overheat na! Ibinalik ko pa rin sa kanya ang cellphone. Napakamot siya sa ulo habang ibinubulsa yun. Iiyak ka ba kapag nabangga Sira ulo ka talaga. Baka mauna pa ako sa'yo mamatay sa iniisip mo. Ngumiti siya ng todo. Sorry na, huwag ka nang sumigaw. Masama sa'yo ang magalit. Lalo kang pumapangit. Anya. Ismid ko. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang luha mo kapag nabangga Pinagpapalo ko siya sa braso nang muling sabihin ng ayaw ko marinig. Natatawang tumakbo lang siya palayo sa akin. Nagpahabol na parang bata. Kino, kakalbuhin talaga kita! Sigaw ko. Hindi na siya tumakbo pa nang mapansin niyang huminto ako. Sa halip ay bumalik siya sa akin. May sakit ako sa puso at masama sa akin ang mapagod. Katotohanan na hindi ko magawang ipagtapat kay Kino. Ayos ka lang ba? May bahid ng pag-aalalang tanong ni Kino. Inakay niya ako patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Maupo ka muna rito. Ibibili kita ng tubig. Patakbo siyang umalis na tila may emergency kaya kailangan niyang magmadali. Malapit na magsimula ang pagbabago. Ay kabayo! Nagulat ako nang sumulpot ang isang matandang babae sa harap ko. Lalong nanikip ang dibdib ko dahil sa gulat. Lola naman, nanggugulat po kayo. Valen, hinarap ko sandali si Kino na hinihingal habang papalapit sa akin. Para akong nakahanap ng kakampi. Sinalubong ko siya upang makaiwas sa matanda. Ang tagal mo? Sita ko sa kanya. Natatakot na ako kay Lola. Ha? Sinong Lola? Hayun, si Nahinto ako sa sinasabi ng biglang nawala ang kausap kong matanda. Nandito lang siya kanina eh. Ngumiti lang si Kino at ginulo ang buhok ko. Alam mo, gutom lang yan. Inumin mo na to bago tayo bumalik sa simbahan para makauwi na tayo. Wala akong nagawa kundi tumahimik. Pero bago pa man kami tuluyang makalayo sa lugar, muli akong lumingon sa may puno ng mangga. Pakiramdam ko ay nagsitayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang muling makita si Lola roon habang nakatingin sa amin. Hindi ko na lang sinabi kay Kino. Hindi rin naman siya maniniwala. Nang makabalik kami sa simbahan ay wala na kaming naabutan sa aming mga kasama. Kino, magtitirik lang ako sandali ng kandila. Samahan na kita.
Hindi na ako nakapagprotesta nang mauna na siyang maglakad patungo sa pinagtitirikan ng kandila. Napakunot na lang ako ng noo nang madatnan siyang mariing nakapikit habang taimtim na nananalangin. Nagsindi na rin ako ng kandila saka pumikit para tahimik na magdasal. Lord, hindi na po bago sa inyo kung anong hihilingin ko. Higit sa kahit kanino man, kayo po ang nag-iisang nakakaalam ng pinagdaraanan ko. Tara na, ipinapaubaya ko na po sa mga kamay ninyo ang paggaling ko, nang sa ganon ay maipadama ko pa ang Tagal naman. Inis akong nagmulat ng mga mata at sinamaan ng tingin si Kino. Hindi pa ako tapos humiling kay Lord eh. Ano bang hinihiling mo? Gumanda? Wala nang pag-asa. Isang nakamamatay na irap ang ipinukol ko kay Kino. Dati na akong maganda. Ang hiniling ko kay Lord ay mawala sa landas namin ni Nico ang girlfriend niya para mapansin na niya ako. Biro ko. Saglit naman siyang natigilan. Ang mga mata niya ay lumamlam. Napansin ko rin ang ilang beses na pagtaas baba ng kanyang lalagukan bago siya magpakawala ng mabigat na buntong hininga. Gusto mo talaga ang kakambal ko, no? Ngumiti naman ako at sinundot siya sa kanyang tagiliran para asarin. Alam mo namang matagal na. Tsk! Ayaw kong malahian kami ng pangit. Sa sinabi niya ay kinurot ko siya sa tagiliran. Salbahe! Tuto pa rin ni Lord ang hiling ko. Itaga mo pa yan dun sa kandilang itinirik ko. Napapitlag ako nang dumagundong ang kulog mula sa kalangitan. Alanganin akong ngumiti, saka tumingin sa itaas bago mag-peace sign. Lord naman, hindi ko na mabiro. Maya-maya pa'y bumuhos na ang tila nagngangalit na ulan. Sakay ka na sa likod ko, dali. Baka lagnatin ka. Utos ni Kino sa akin. Mabilis na tumakbo si Kino habang pasan ako sa kanyang likod. Tatawa-tawa pa kaming dalawa habang tumatakbo. Para tuloy kaming nanumbalik sa aming kamusmusan. Naka-green ang traffic light kaya diretsyo nang tumawid si Kino patungo sa kabilang kalsada. Pero walang ano-ano'y bigla na lamang may mabilis na sasakyan ang tumumbok sa aming gawi at hindi namin yun inaasahan. Kino! Huli na para umiwas kaming dalawa kaya sabay kaming tumilapon sa gilid ng kalsada. Kino? Pinilit ko pa ring aninagin si Kino gamit ang nanlalabo kong paningin. Valen, usal niya. Pinilit naming abutin ang kamay ng isa't isa pero hindi namin kinaya. Tumigil na ang ulan at dinig ko ang pagkakagulo ng mga tao sa paligid. Unti-unti nang nilalamon ng dilim ang aking paningin. Ngunit bago ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang sinabi ni Kino. Mahal na mahal kita, Valen ko. Sinalubong ako ng puting kisame nang imulat ko ang aking mga mata. Napakurap-kurap ako nang masilaw hanggang sa tuluyang ding masanay ang aking mga mata sa liwanag. Pinilit kong iginalaw ang aking kamay. Agad namang naalimpungatan ng lalaking nakayukyok sa aking tabi. Nang mag-angat siya ng tingin, dun ko lang nakitang siya si Nico. Mabilis siyang lumabas ng silid. Pagbalik niya ay may mga nakasunod na sa kanyang nurse at doktor. Valen, do you feel any pain? Blink once if yes. Blink twice if no. Kumurap ako ng isang beses dahil ramdam ko ang medyo pananakit ng aking bandang dibdib. Ilan pang katanungan ang tinanong ng doktor bago sila lumabas ng silid. Gaano na ba ako katagal dito? Ang huli kong natatandaan ay noong bigla kong naalala ang aksidente. Teka, nasan si Kino? Kahit ramdam ko ang sakit sa gawing dibdib ay pinilit kong bumangon. Valen, huwag ka munang gumalaw. Wika ni Nico. Si Kino, gusto ko siya makita, Nico. Saglit akong tinitigan ni Nico. Paano mo nalaman na hindi ako si Kino? Kahit nahihiya ay naglakas loob akong umamin. Dahil mas mabilis ang tibok ng puso ko kapag nariyan ka. Pero kapag si Kino ang nasa tabi ko, payapa ang tibok nito at laging nakararamdam ng saya. Hinawakan ko ang aking dibdib kung nasaan ang aking puso.
pero natigilan ako nang makapa ito. Teka lang, bakit may gasa sa dibdib ko? Magpahinga ka na, Valen. Hindi, sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit meron ako nito? Saka si Kino, gusto ko siya makita, Nico. Dadalhin kita sa kanya kapag tuluyan ka ng gumaling. Umiling-iling ako at pilit pa rin kumakawala para hanapin kung nasa ang kwarto si Kino. Nang hindi pa rin ako kumalma ay nagtawag na siya ng nurse. Tinurukan nila ako ng pampakalma. Pero hanggang sa makatulog ako ay walang ibang laman ang aking isip kung hindi si Kino. Dumaan pa ang ilang araw ko rito sa ospital. Hindi ko na inulit pa ang pangungulit na makita si Kino dahil sinigurado naman nila sa akin na sa oras na manumbalik ang lakas ko ay dadalhin na nila ako sa kanya. Habang nasa ospital, si Nico ang nagbabantay at nag-aasikaso sa akin. Isang beses ay tinanong ko siya kung hindi ba magagalit ang girlfriend niya na lagi siyang narito. Doon ko nalaman na ang nagmamaneho pala ng kotseng nakabangga sa amin ay ang girlfriend niya. Pinilit daw umuwi sa Manila. Hindi na siya umabot sa ospital at idineklarang dead on the spot. Sinisi ko ang sarili ko dahil minsan ko nang hiniling sa Diyos na mawala ang girlfriend niya para magkaroon ng pag-asang pansinin ako ni Nico. Ito nga, natupad naman. Pero hindi ko naman ninais na mawala ang girlfriend niya sa ganung paraan. Masaya ko na nasa akin na ngayon ang atensyon ni Nico. Pero ang pag-aalaga pa rin ni Kino ang hinahanap-hanap ko. Isa lang ang sigurado ko ngayon. Hindi para kay Nico ang bawat pintig ng puso ko, kundi para sa best friend kong si Kino. Nabulag ako ng atraksyon. Yun pala, matagal nang nasa tabi ko ang tunay na nagmamay-ari nito. Nandito na tayo, Valen. Turan ni Nico. Nangunot ang noo ko at nawala ang matamis kong ngiti dahil sa pagtataka nang makita kong nasaan kami. Kahit may ideya na ako kung bakit dito nila ako dinala, ay pilit ko pa rin iwinaksiyon sa isip ko. Ayaw tanggapin ng puso at isip ko kung sakali man. Pero nang marating namin si Kino, ay tila ako naupos na kandila nang makita ang pangalan niya sa nicho. Kino? Tangi kong naiusal. Nanghina ang aking mga tuhod at kamuntikan ng masubsob. Maraming naging komplikasyon sa katawan ni Kino nang maaksidente kayo. Lumaban naman siya, pero ang katawan niya na mismo ang bumigay. Ngunit bago siya tuluyang maubusan ng hininga, inihabilin niya sa amin na ibigay sa iyo ang puso niya dahil matagal na niyang alaman tungkol sa sakit mo. Sakto dahil ng araw na isinugod kayo sa ospital, ay kailangan mo na rin ng agarang transplant. Masakit para sa isang magulang ang maglibing ng sariling anak, pero alam kong masaya si Kino na ibigay sa iyo ang puso niya. Mahal na mahal ka ng anak ko, Iha. Kaya sana, alagaan mo ang puso niya. Nagpuna siya ng luha saka inabot sa akin ang diary ni Kino. Inihabilin niya ng anak ko para ibigay sa iyo. Maiwan ka muna namin dito, Iha. Nasa sasakyan lang kami ni Nico. Kahit nanginginig ang aking mga kamay, ay binuksan ko ang diary ni Kino. Nasapuko na lamang ang aking bibig nang mabasa ang mga nilalaman nito. Mga pangyayari simula noong una kami nagkakilala hanggang sa araw-araw na pangyayari sa aming buhay na magkasama. Ngunit ang sobrang dumurog ng puso ko ay ang pahina kung saan nalaman niyang may gusto ko kay Nico. Mahal na mahal ko siya pero si Nico ang gusto niya. Kaya kung ang makapagpapasaya sa kanya ay ang kakambal ko, handa akong magparaya at manatiling kaibigan para kay Valen. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak at humingi ng tawad kay Kino. Huli na para sabihin sa kanya na siya ang mahal ko at hindi si Nico. Tunay nga na kapag wala na ang isang tao, ay doon mo lang malalaman ang kahalagahan nila. Dahil sa pagkawala ni Kino, gayon ko natutuhan ang pinakamahalagang aral sa buhay ko. Hindi ko nga lang inaasahan na matututuhan ko yon sa ganito kasakit na paraan. Pero kung tunay man ang muling pagkabuhay, hihilingin ko sa Diyos na muli kaming pagtagpuin ni Kino para maipadama ko sa kanya ang pagmamahal na dapat ibinibigay sa lalaking kagaya niya.
Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Jonalyn Calorina Pascual. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.